If you are from Santa Maria, Bulacan, especially dito sa Amaescapes, Bulacan, ang gagawin natin today is mag-iikot tayo around Santa Maria, Bulacan para lang mapakita sa inyo kung ano-ano ba yung mga establishments na nandito. Para in case kagaya namin kayo na bago lang dito, is medyo ma-familiarize kayo kung ano-ano yung mga pwede nyong puntahan. At in case meron kayong mga kailangan, alam nyo kung ano yung mga pupuntahan nyo. Okay? So, simulan na natin. Bilang paunang pupuntahan natin, ang naisip kong puntahan is yung Philippine Arena. Since Philippine Arena is isa sa pinakamalaking establishment na nagawa dito around Bulacan. And along the way, makakita tayo ng iba't ibang establishments na ituturo ko na lang sa inyo. So, tara! Normally, dito sa street na to, is dito nagkakaroon ng traffic. Lalo na lately, no, nagkakaroon tayo ng iba't ibang road constructions. Kaya if papasok ka papuntang Manila and nagmamadali ka, I suggest agahan nyo na lang pumasok. So guys, eto, sa may bandang right side ko, ito yung elementary school ng Santa Cruz. So ayan, public school siya. Actually, isa sa tinitingnan namin mag-asawa, no? Kaya nagpaaral na kami kay Miguel, yung anak namin, is gusto namin sana sa public school siya. Then next, meron tayong Alpha Mart. So, sobrang lapit lang, no? Kung maghahanap ka ng convenience store. And by the way, napakaraming Alpha Mart dito. So, magsasawa kayo. Tapos dito naman sa may left side, meron tayong O-Save. Ayan, so isang medyo mas malaking convenience store. So pag pupunta ka dyan, dapat meron kang dalang eco bag, no, or plastic para hindi ka mahirapan magbitbit pagtapos mong mamili. And dito, no, kaliwat kanan, daro tayong mga karinderya, mga maliliit na bilihan. So hindi ka naman magugutom dito as long as meron kang pera. Tapos ito, minsan, dito kami namimili ni Avi ng gulay. Ayan, natakpan lang. Pero, ayun, meron namang mga nearby na kapag kailangan nyo ng quick run. So, ayan, malapit lang. Actually, pwede siya lakarin kung masipag kayo. Ito, intersection siya. Isa to sa mga nagpapatraffic dito sa street na to, no? Lalo na kapag umaga. So, napapansin kong traffic dyan kapag ka... Well, siguro napapansin ng lahat, no? Sa lahat naman. Nagka-traffic ang intersection kapag merong enforcer. Then next, ito, second, Alpha Mart ulit. Tapos sa may bandang right side, ito yung simbahan naman ng Santa Cruz. Though hindi ko pa na-try magsimba dito, no? Pero during nung simbang gabi, dinig mo yung misa dun sa ano, sa Amaya. I believe meron na silang anticipated mass pagka Saturday ng hapon.
may build up na naman ng traffic. Sana hindi siya hanggang dulo. Ito guys, private school na to, Estrella Academy. Not sure lang kung minadaanan na tayong private school, no? Pero yun yung alam ko na una nating madaan ng private school from Amaya. And Dunkin Donut. So kung mapapansin nyo sa mga nakakasalubong natin, no? And nakakasabay, uso talaga yung walang helmet dito. Gaya niya. Siguro dahil medyo province pa siya, hindi pa strictly enforced yung meron tayong helmet talaga. Ito, isang private school ng pangbata. Well, meron yata silang high school. Tapos dito, yung dulong kanto, ito yata yung Nara Street. So pag kumanan kami, daan din naman dyang pa NLEX. Pag kumaliwa naman tayo, papuntang Walter Mart. So, kakaliwa tayo para makita nyo kung saan yung Walter Mart. So yan. Ito, traffic dito, madalas. Kasi may stoplight dun sa dulo, tapos hindi siya gumagana. And dahil hindi gumagana, meron tayong enforcer. Siguro sa video na to maboboard yung mga taga dito na, no? Pero mina-explain natin isa-isa, lalo na para dun sa mga hindi talaga taga dito, or kakakuha lang ng bahay tapos hindi pa sila nakakalipat, para lang may idea sila, no?
Pasok tayo. So ayan guys, ito na yung Walter Mart. Tapos pag diniretso yan, bayan na yon. Later siguro puntahan natin kapag hindi umulan kasi mukhang masama yung panahon. So ito guys, ito yung isa sa medyo proud ako kasi given na Santa Maria Bulacan siya, so noon iniisip ko na hindi pa siya established, no, or konti lang yung establishment sa paligid. Pero pag tinignan mo, madami kang pwedeng puntahan eh. Madami na rin sikat na restaurant and fast food. So ayan, like dito may Dali, may Mercury, tapos may McDonald's. Then dito sa left side, natakpan lang ng bus, sikat din to eh. Tapos meron tayong Jollibee, Burger King. Sinubustinahan tayo ng truck sa likod. Bagal ko doon magkwento. Aside dun sa mga restaurant na yon, meron din tayo ditong Chowking. Ayan, nasa may left side may Chowking tayo. Mang Inasal, ayan, meron Mang Inasal. Tapos meron ding grocery dito, Robinson Supermarket. Then may KFC. Tapos guys, may Starbucks na drive-thru, so parang bihira naman yung may ganyan. So far dito sa Santa Maria meron, kaya very good. Itong daan na to guys, medyo magdahan-dahan lang kayo kung dadaan ganito, no? Lalo na sa gabi kasi walang street lights dito, kaya medyo delikado. So ayun, bukod ulit dun sa nasabi nating mga restaurants kanina, meron din tayo dito sa right side ulit, no? Meron tayong Wendy's. Tapos may mga eat all you can dito, no? Ito, peri-peri, favorite namin ni Avi. Tapos may Shakey's. Meron ding, yan, Hapchan. Pero hindi pa ako nakakain dyan. Sarap pa dyan. Itong dulo, nag-right turn tayo. Actually, pag dinire-diretso to, Bukawi exit yung tumbok na yan. Pero hindi naman tayo abot doon. So sabi natin kanina, Philippine Arena lang yung pupuntahan natin. So, meron ditong Ningnangan. Kainan din siya. Kasi ito guys, medyo nakakatakot nga lang din dito kasi puro truck yung mga dumadaan. Kaya ingat-ingat lang. Tapos ngayon, magle-left turn tayo. Normally pag umaga, pwede mag-left turn dito, pero hindi ko alam kung anong oras sila nag-i-start na bawalan yung mga nagle-left turn. So, ang mangyayari niyan, mag-u-turn tayo dun sa dulo. Pero kung makikita nyo, ayan, sabi no U-turn dito. Kaya madalas ang ginagawa ko, didiretso lang ako hanggang dun sa tapat nung wala ng no U-turn. Kaya yan, pasaway tayong konti, dun tayo mag-U-turn. At hanap lang tayo ng Tiempo. Ito si Tiempo rin to. So ito guys, may hospital pala tayo rito, no? Mateos Diagnostic General Hospital.
Tapos Animal Bite Center pag may kinagat kayo or pag nakagat kayo, sorry. Oh shit, basa. So dito sa intersection, hindi siya matraffic kasi walang enforcer. Pero ito guys, kung makikita nyo yung Petron, napakadaming nagpapagas dito kasi kung i-compare nyo, high vlog daw, kung i-compare nyo sa ibang mga Petron, napakamura niya. 53 lang dito, unleaded. Ito guys, may ginagawang McDo, napakalaki ng itsura. So itong kahabaan na to, papunta na siya ng Philippine Arena. So kung makikita nyo din, na-develop na talaga siya. Yung iba lang mga makating lote pa. Pero like ito guys, tira nyo, may KFC na. Bagong bag. Tapos meron tayong Okay Cafe. Dati hindi pa okay yun. Then next, meron tayong Dunkin Donut. Mamaya nadaanan to. Medyo iconic to kasi ang daming tao palagi. Kasi tinitignan ko, ang ganda ng design ng building nila. Kaya silipin natin later. So dito guys, medyo mag-iingat kayo kasi again, madilim ulit siya. Maluwag kasing kalsada, no? Kaya ang dami din minsan humahataw. Lalo na yung mga motor. Tapos banda doon, meron kasing somewhat curvy yung kalsada. Kaya kung mapapansin nyo, pag dumaan kayo dito, nakakatakot yung kurbada. Kasi merong mga motor na pumabanking ba. Eh paano kung huwag naman sana, no? Paano kung may tumulas tapos nakaapalan ng ibang sasakyan? So, then worse, may mga masaktan or naman sana may wala. Ayun. Kaya para sa lahat ng mga nagmamotor, ingat-ingat tayo. And also sa mga nagsasakyan. Ayan. Kaya na. Hindi tayo babaki. Hindi ako marunong. Ito mga bakanting lote na. Mga parking to para sa Philippine Arena. Nakapunta na ba kayo dito kapag may concert? Grabe, napakadaming tao. Lalo na nung K-pop band yung mga nagko-concert. Grabe. Kapag alam namin may concert, hindi na kami tumadaan. Ito guys, iglesia. Tapos, Philippine Sports Stage. So kami, kapag pumapasok kami ng umaga, dito kami dumadaan sa kanan. Tapos dyan yung NLEX. Pero para mapakita natin yung Philippine Arena, didiretsahin natin to. Ayan, napakaganda guys. Ganda no? Parang napakapayapat. Meron kayong mga ka-date dito nyo dalhin. And eto, hindi ko alam kung nagde-date sila. Dito sa tayo rito. Kasi papunta na to ng NLEX northbound naman. Kung papasok kayo ng Philippine Arena, dito yung entry nya. Tapos magbabayad kayo ng 50 pesos yata, I think. Pero, tsaka na tayo pumasok dyan kapag kakasama ko yung family. Para naman hindi ako mukhang tanga naglalakad at nagkasalita doon.
Okay, so ito, ikutan lang natin ulit yung Philippine Arena. Madalas kapag hapon, usually pag galing kami ng work ni Abby, dito kasi kami dumadaan, pauwi. Makikita mo ang dami nag-jogging dito. Minsan nga kahit umaampun na yung mga nag-jogging pa rin. So if ever kayo, masipag kayo, pwede kayo mag-jogging dito. Nanahan tayo ng New. Ayan mga bumabangking. Pero hindi naman siya masyadong mabilis. Ito guys, makita nyo sa left side, no? Para siyang oval, may paikot. So tingin ko itong mga sasakyan na ito, mga nagpa-practice to mag-drive. Hindi ko lang madala si Abby dito kasi madalas gabi na kami nakakao. Pero next time siguro. Ayan, pero dito. Ito guys, mapagalang ko lang dito sa Dunkin Donuts. Tignan nyo lang siya mabuti. Ayan no, medyo paikot yung ano niya, structure. Ang ganda. May drive-thru din siya. Tapos minsan dito sa hapon, ito yung outdoor nila. Ang daming tumatambay dito. Tapos ito ulit yung kanina, OK Cafe, yung KFC. Ayan, na diner. Guys, liligo lang ako dito sa kanan. Iba siya rin sa dinaan natin kanina. May gusto lang ako ipakita sa inyo. Ito guys, may shell din tayo rito. Pero mahal siya, ang layo dun sa kanina. Kung kanina 53 ang unleaded, dito 58 na. Tapos ito, kung may mga mahilig magsabong, ayan, may cafeteria na tayo dito. Ito guys, ito na yung mga murang gasolinahan. Refill tapos finish. Tingnan nyo, 50 lang oh. Nung kanina, petrol 53. Ito 50 lang.
left turn tayo dito. Para may mabilis na motor eh. Thank you. So ito guys, ito yung dinadaanan namin kasi minsan pag sobrang traffic doon sa kabila, walang galawan. Kaya ito, dito kami dumaan. So meron ditong pepper grill. So napakaganda dyan pag gabi, maliwanag, maaliwalas. So bukod dyan, meron pa tayong iba. Pero hindi ito. Ito, Kaijo Steaks and Ramen. So if bago kayo dito sa Santa Maria, gaya namin, ang una namin tinitignan dito is yung church kung meron tong malapit church. So far kanina nadaanan natin merong Santa Cruz Church. Pero meron ditong isang malaking church na icon siya ng Santa Maria Bulacan. So ito yung Minor Basilica of La Purisima. Hindi ko na alam kung tama yung exact na sinabi ko, pero basta may word na La Purisima later makikita po natin. So kanina nasabi ko dun pag diniretso mo yung Walter Mart is yun na yung bayan na part dito. So ito yung kadugtong ng bayan na part. So marami ng bilihan dito. So dahil hindi ako gumamit ng Google Maps or ng Waze, hindi ko talaga kabisado. Pero minsan dumadaan kami rito, no? And tanong naman namin yung church. So ayan, no? May cross doon. Tapos not sure lang kung kita sa camera na, pero kita mo yung image ni Mama Mary doon. Ang hindi ko lang sure kung ito ba yung entrance. Hindi ko alam kung pwedeng pumasok ang motor dito. Tutukin ba natin? No, huwag na. Hindi mo kung palabas ng sasakyan eh. Pero may papasok eh. Ikutin na lang natin. So kung yun yung church, dapat kumanan tayo. Pero dahil one way siya, sa kabila tayo papasok. Ayun, tayo papasok sa kabila. Papakita lang natin yung church. Uso dito yan mga maingay na motor tapos walang side mirror. Kaya if may makakasabay kayo sa daan na ganyan tapos dadaan ka sa gilid, mas better kung bubusinahan nyo muna sila. Hindi naman yung businang galit, businang masabi lang na nandyan kayo. Lang, pwede na rito, pwede na yata, pero doon na lang tayo sa kabila para short. Ito medyo familiar na sa akin to kasi nung nag-church kami dati, dito kami tumaan.
So kung makikita nyo to sa right now, napakaganda. So, paka-classic tong itsura niya. Diretso pa tayo. Hindi na pala. Ito na pala yung church. So dito tayo papasok ngayon. Tama ba? Oo, dito nga tayo papasok. Saan kaya ang motorcycle parking? Ayun, dun yung mga motor. Mag-park muna tayo, guys. Tayo dito. Medyo masikip lang. Sarado pala yung church. Pero maganda. Tignan na rin natin yung paligid. Kan tayo. Ito yung church. Tayo saglit. Tapos school yata ito. May stage din eh. Ayan. So, hindi na tayo pupunta doon since sarado naman yung church. Ito lang naman talaga yung gusto kong pakita yung church. Punta siguro tayo next time. Dahil umuulan na, uwi na tayo. Ay. Hindi tayo prepared for ulan. (7-Eleven) pala rito. So ito part ng bayan, kung makikita nyo, ang dami pa rin pwedeng mga puntahan.
Yung malalim, may baboy. So kung kanina nakita nyo merong mga maluluwag na kalsada, no? On the other side, meron din namang mga ganito. May mga one ways, tapos makikipot na kalsada. Pero okay naman siya. Hindi naman super sikip na kapag may nagbukas ng gate or ng pintuan is tatamaan yung sasakyan mo. Hindi naman siya ganun. Kakaliwa ka rito. Ang tumbok nito kapag kumaliwa tayo is Walter Mart. So sabi ko kanina, 'di ba? Pag pinasok mo yung street ng sa Walter Mart na is yun na yung bayan na part. So ito makikita niyo na siya. Pure gold. Barangay Santa Clara. So ito guys, Walter Mart. Meron naman tayong parking dito pero open nga lang siya. Siguro next time para dun sa mga hindi pa nakakapasok dito, pakita namin yung loob. So madalas dito kami nag-grocery ni Abby. Wala naman kasing SM dito na malapit, unlike dun sa Manila, pero okay naman siya. So far lahat naman ng needs namin is meron dito.
kanina galing tayo dun sa kabilang side, ngayon naman dito tayo sa may right side, no? Magre-right turn tayo dito para mapakita ko sa inyo yung ibang way in case traffic dun, no? Ito alternate route siya. And also para makita nyo na rin kung anong meron dito, kasi dati hindi ko alam yung daan na to kung hindi pa ako mag-google. Normally gano'n naman, doon tayo nakaka-discover kapag nag-Google Maps tayo or nag-Waze. Medyo mahaba na yung traffic. So nakita nyo naman dun sa dulo merong enforcer. So ito maganda yung kalsada. Minsan may mga mabibilis ka rin talagang kasabay dito. Tapos sa gabi ayun, kagaya nung kanina, no, papuntang Philippine Arena, napakadilim din dito. Ang magsilbing ilaw nyo lang is yung headlights nyo, pati yung headlight ng kasalubong mo. Actually, kakaliwa lang tayo dito eh. Medyo malapit na. Ayaw ko lang mag-counterflow. So, dito na tayo kakaliwa. Buti na lang humarang yung ranger. Oh shit! Nakakasaway na. So ito, kung masikip na yung kaninang nadaanan natin, ito mas masikip to. Kaya dito talaga hindi ka pwede magbabilis kasi lalo na itong blind corners. Hindi mo alam kung may susulpot or wala.
So guys, kanina kung nadaanan natin yung elementary school ng Santa Cruz, ito naman yung high school niya. So public school siya. And ang nakikita namin, dito namin pag-aaralin yung anak namin. Kasi iba rin pag public school eh. Though madaming benefits yung private school, pero ako galing akong private school. Tapos yung wife ko naman is galing ng public school. Ang nakikita ko, yung mga galing ng public school is mas street smart sila compared sa mga galing sa private school. Kaya, ayun, might as well maging gano'n na lang din yung anak namin. And also para makatipid kasi syempre di naman kami mayaman. Nasa bata naman yan. Tapos, kung may nakikita kayong kulang sa pagtuturo, pwede namang ipa-tutor nyo na lang yung bata kung talagang gusto nyo i-supplement yung tinuturo sa public school. Ayan, ito guys, napakasikip. Dati, dito yung barangay, itong part na to. Ngayon, health center na lang siya. Tapos, pag dumaan kayo dito, bigayan siya. So, yun lang yung cons dito. Pero, minsan mas mabilis dito, no? Compared dito sa dinaanan natin kanina. So, yun yung unang-unang intersection na dinaanan natin kanina. So ngayon, pabalik na tayo sa Amaya kasi umaampun na. Sana nga nakaikot pa tayo, no? Pero siguro save na natin yun sa ibang videos natin. So far, sa pag-iikot natin, hindi ko sure kung na-bored ba kayo or what, no? Pero ito kasi yung first time na pag-vlog ko nang nagmo-motor. Hindi naman kasi ako motovlog. Kung mapapanood yung previous videos ng channel na to, is most likely nakaupo lang ako dun, no? Meron lang isa kaming video na nag-walk around kami sa Amaya. So kung hindi nyo pa napapanood yun, check nyo yung video na to or i-click nyo yung link dito sa taas. So guys, dito nagtatapos yung ating pag-iikot. Para mapanood nyo yung mga susunod na videos namin, sana naklik nyo na yung like, subscribe, and notification bell para maging updated kayo sa mga future video uploads namin. Okay? Kung tapos na, see you on the next video. Sir. Hindi muna tayo papasok doon. Dito muna tayo para makaikot tayo. Bago man lang matapos yung video, may mapakita tayong ibang part ng Amaya. So ayun guys, ako'y pauwi na. Kaya kung nagstay kayo dito sa video na to, sana naman na-click nyo talaga yung like, subscribe, and notification bell natin.
Okay? So, again, kung tapos na, see you on the next video. At, well, tapos na. Bye!